Meron ako napanood sa mainstream media na meron tayong kababayan na pinaslang at 32 years old lang siya ha. Bago lang din siya nakapunta doon. Nung August lang siya nagpunta ng Middle East para maging isang nurse. Napakaganda niya. Natagpuan na lang kung saan-saan at wala ng buhay. Kaya ingat po kayo dyan mga kababayan dahil sa panahon ngayon, hindi po nabibigyan ng karampatang aksyon yung ating mga kababayan na minamaltrato, kinikitilan ng buhay dahil iba talaga. I'm sorry sa mga PBBM fan dito o mga PBBM loyalist, pero iba talaga yung kay Tatay Digong noon at saka ngayon, iba. Protected ang mga OFW. Okay, anyway, hindi po tayo political blogger. Dito tayo sa ating issue. But sometimes we need to remind our kabayan also that this government is, is not doing his job well. Kulang sa pangil. Kaya meron tayong mga naaabuso ng mga OFW sa ibang bansa, lalo na sa Muslim country. Okay, bago tayo mag-umpisa, bago tayo magtuloy-tuloy at bago natin i-flash yung ating mga slide na nakaprepare about the Yulos family pa rin, allow me to read the reflection for today kasi napakaganda. Ito po, hearing God's voice. Have you ever experienced being hurt by the person you genuinely love the most? To be hurt by someone is something, but to experience hurt from someone you genuinely love is a lot deeper, as it is something you never expected. I truly love my father and adore the person he is, but sadly, I have been hurt several times by him, which was caused me pain emotionally and mentally because of the wrongdoings even up to this day. Because of these hurts, there are moments when I am tempted to turn my back and simply ignore him just to guard my emotion and well-being. However, each time I am in that moment of temptation, I cry to God and seek His guidance so that I may continue to love and accept my Father no matter what. God's commandment is to love and honor your father and your mother, is what I always reminded of. Despite the pain, I choose to hear God's voice and follow Him. Having said this, it gives me peace and opportunity to pass on same teaching to my children about the real meaning of the virtues obedience, love, respect, and forgiveness. Just like this Blessed Mother, according to Jesus, the greatest blessing that he received was when he heard and obeyed the word of God. We too can receive that blessing by having a constant personal relationship with God. Alam mo, napakaganda nitong reflection kasi related ito sa mga nangyayari ngayon sa national issue natin sa Pilipinas, yung family national issue, at sa iba pang mga may pinagdadaanan na same with Carlos Yulos clash. Napakaganda nito na kung sino man yung taong malapit sa atin, kung sino pa yung pinakaminahal nating tao sa puso natin, siya pa yung mapanakit, siya pa yung nagdurog o dumurog ng ating mga puso. And this reflection that we just read or you just heard from me was applicable not only to Carlos but of course to the whole family kasi sila ay nagkaroon ng sakitan ng mga salita, nagpalitan ng mga masasakit na salita hanggang humantong sa hindi pagkakaunawaan until now. And even sa kay
Chloe guesting kay Miss Tony na she was telling to everybody na she was the victim of domestic violence galing sa biological ng mother niya. Okay, so now, kung napapansin niyo doon sa ating nabasang reflection, hindi niya kayang talikuran. He tried. He tried to ignore his father. Even natitempt siyang talikuran, hindi niya magawa-gawang talikuran. What he did is to hear the voice of God and follow Him. Na i-honor ang ating mga magulang, our mother and our father. Because yun lagi yung nagre-remind sa kanya. At sana ito yung ating panawagan sa Carlos Yulo natin at sa ating Golden Girl na i-honor nila ang kanilang mga magulang. Mas nakakasawa man na paulit-ulit natin dito sasabihin dahil meron ng mga nagsasawa nating mga viewer. It is need to be repeated. Not only once, not only twice, but every time we have vlog, we have to repeat. So, ayun po, medyo lang hurtings talaga. Nakaka-hurt talaga kasi kung sino yung inaruga mo, sino pinakain mo, sino yung prinotektahan mo, siya yung tumalikod sa'yo at ibang tao ang na-recognize. No? So, dito sa ipa-flash ko mga photo, hindi man to bago, pero it seems na talagang makikita mo how she behaved. Diba? So, another one is this one. Ito'y matagal naman na ito. Ayan. Congrats, so proud of you too. Sabi ng tatay ni Miss Golden Girl. At meron dito nag-react na netizen, bakit? Naka-gold medalist din ba yung anak mo? Yung para bang bakit sinali mo sa congrats? So talagang hindi sila tatantanan ng mga netizen hanggat hindi sila tumitino. Lahat ng mga appearance nila sa social media, puputaktiin talaga itong mga to. Eto naman kay Mrs. Angelica, yung nagpo-promote siya sa kanyang mga paninda na yulongganiza at yema cake and creamy carbonara. Ayan. So, nagpo-promote siya dyan. At ito yung nakakahabag na panawagan ng isang another lolo. Kasi ito yata yung tatay ni Mark Yulo, itong nakasombrero na kauwi lang galing sa ibang bansa for 30 plus years. Na makinig ka naman sana, apo, di ba? Makinig ka sana, apo. Pagkatapos manawagan itong isang lolo, yung nasa baba na naka-stripe, yung isa namang lolo, di ba? Hindi pinapakinggan, samantala itong naka-stripe na matanda na lolo ni Carlos sa mother's side, ito yung nag-introduce sa kanila ng gymnast. Kasi kung matatandaan, kung sino nanood ng balita, nasa park sila noon, tapos may mga tumatumbling na mga bata, tapos nakita ng mga apo ni Lolo, ni Carlos, hanggang sinamahan niya araw-araw yung mga bata sa park para masubaybayan niya kasi parang ginaya nito nila Yulo's children, yung mga tumbling, yung mga flip na ginagawa doon ng mga bata hanggat naalalayan niya talaga yung mga apo niya. Kaya tingnan niyo naman, 4 na gymnast ang apo nila. Si Joriel, si Carlos, si Eldro, at saka si Eliza. Si Joriel ay may asawa na at nagtuturo ngayon as instructor sa gymnast. Meron tayo dito ipapakita na celebration ng finally binigyan ng celebration si Mr. Yulo. Panoorin natin. Happy birthday to Sir Mark Yulo. He's the father of Carlos Yulo. His son is a hero. Happy birthday. Nice meeting, guys. Nice meeting you, man. Happy birthday. Siyempre si Mami din yung... Alright, we wish you good health, more love, and wish you good health, more love, and may you be surrounded by the people you love always. Sir, once again, from all of us here to you, we would like to say
Oh, 'di ba? Kahit papaano pinasaya si Mr. Yulo ng mga nandoon sa bar na yon. Ay nako, nakakaano sila, happy and sad emotion ang kanilang nararamdaman kasi nakilala din talaga sila. Kinikilala din sila dahil sa kakaibang mga talento ng kanyang mga anak. Mula sa panganay, to pangalawa, pangatlo, pang-apat. Napakaliit ni ano no ni Mrs. Angelica kasing laki ko lang pala talaga siya kasing height ko pa din. Maliit lang siya kaya yung kumakalat na sinisisi ni Carlos na kuno na sinisisi na dahil sa puspusang training kaya siya hindi tumangkad. Hindi eh. Namana niya sa nanay niya kasi ako din namana ko sa nanay ko ang height ko dahil dito sa father side ko matatangkad ang aking mga uncle at mga auntie. A very gifted family talaga naman. Tingnan mo itong ano, tingnan natin to kay Eliza mga performance na napakalinis. Look at this. Grabe ang linis ng galaw ni Eliza. Mapapasana all ka na lang talaga, no? Kung ganito lahat ang mga anak mo, napaka-talented sa gymnasts. Napakaswerte talaga ng pamilyang Yulo. Sa kabila ng kahirapan nila, ito, biniyayaan naman sila ng mga anak na very talented sa gymnasts. Bibihira ito, no? Kasi sa pamilya Pacquiao, si Pacquiao lang at saka yung si Iman, yung anak niya sa labas, ang nagsa-shine ngayon. Ito talaga, buong pamilya talaga, buong mga anak, lahat ng mga anak ay sa gymnast. So this is like a unique family sa larangan ng gymnast. Kaya sana hindi ito namantsahan. Pero hindi pa huli ang lahat, Carlos. Kung talagang mahalaga sa iyo ang magulang mo, dapat talaga ay wag mo namang antayin pa na meron mangyari sa mga magulang mo kasi pagsisisihan mo yan habang buhay at mahirap ibalik yung pagsisisi dahil lahat ng pagsisisi ay hindi nauuna kundi laging nasa huli. Anyway, thank you very much and I'll see you again on our next video. Bye for now.